Hello mga ka-trade, another day, another session. Welcome po sa panibagong series natin ng Forex Weekly Outlook. So kung wala ka pang game plan this week, kung hindi ka pa nakapag-analyze, tara samahan niyo ako. I-breakdown natin kung ano yung magiging takbo ng market this coming week. Lalong-lalo na kay gold at saka kay Bitcoin. Kaya kung ready ka na, let's go! So, syempre, bagong lahat, punta muna tayo dito sa may economic calendar. So, ito, April 6, Monday. Ang pinaka-high impact news lang natin is itong 3 p.m. dito sa may London session. And then sa New York, around 10 p.m. itong ISM. So, double check nyo rin yan, guys. Right? And then Tuesday, ito yung mga high impact news starting 8:15 ng gabi sa Tuesday hanggang 8:30. So may lahat ng currency pairs na against US dollar, may malakas na volatility yan. Pati na rin tong Canadian dollar na to. And then Wednesday, so ito guys, so puro yellow, medium lang. Minsan kasi hindi talaga natin control yung market. Kahit na naka-medium yan, minsan mas magalaw pa rin. Okay? So 3 p.m. dito sa may Swiss franc, and then at saka sa euro. And then pagkagabi sa New York, wala masyado. Ito, naka-medium din. Thursday, ito, around 2 a.m. Okay? So, FOMC minutes. So, medyo volatile din ang market yan during that time. Okay? And then, etong JBP sa hapon, London session, puro naka-medium. Ito guys, so tingnan nyo na lang to. So, sa London session at saka sa New York session, may mga high impact news. So, lalong Thursday, puro high impact news dito sa may New York session. So, sunod-sunod yan guys. So, dyan napapasok yung mga manipulations, slippage, stop hunt, at kung ano pa yung diskarte na ginagawa ng mga liquidity provider natin. Okay, and then Friday, so dito sa may during Asian session sa Chinese yen, ito may impact news. And then 10:30 ng gabi dito sa may 10:30, 8:30 ng gabi Canadian dollar. At saka ito guys, doble ingat tayo dito sa may CPI. Ayan, dito sa may New York session. So for sure, malakas po or malaki po yung volatile na mangyayari dyan. Okay, so yan po yung mga news natin this coming week. Okay, so doble ingat po tayo dyan. Alright, so tara, punta tayo sa DXY. Dito sa DXY, ayan, ito yung inanalyze natin last week sa Forex Weekly Outlook natin. So ito yung displacement, bumalik siya dito sa may order block or dito sa may demand zone, and then dito sa lower time frame, nagbigay siya ng confirmation at nagkaroon tayo dito ng target profit. So, itong DXY guys, ginagamit lang naman to as parang basis or indicator mo. So, kung anong magiging takbo dito, based sa strategy mo, yan yung gagawin natin kabaliktaran naman sa mga currency pairs against US dollar, katulad ng gold, yung XAU USD, Euro USD, BTC USD, yan, yung mga major pairs. Alright, so dito sa may daily time frame, so kung titignan lang natin itong angulo na to, ayan, itong angle na yan. So bullish yung market. So after na mag-move dito, itong displacement, bumalik siya dito sa discount zone, and then unti-unti na naman siya magre-retrace back. Or unti-unti na naman siyang papunta sa direction na gusto niya. So possible na this coming week, i-take out niya tong dalawang swing high na to, or also known as equal highs. Yan. So, equalize yan. So, pagdating sa smart money concepts, liquidity po yan. Okay? So, kung i-zoom in natin siya, meron pa dito natitira na fair value gap. Ito guys, so ito nakikita niyong kulay yellow. Ayan. Para hindi na kayo mahirapan na hanapin pa yung fair value gap para unang tingin nyo pa lang, ulam agad. Ito, dito sa indicator, search nyo lang yung itong imbalance detector. Okay? So, para pag na-install nyo yan dito sa trading view nyo, makikita nyo agad.
Okay, palitan nyo lang ng kulay kung ano yung gusto nyo. Kung kulay red ba, yung fair value gap. Ayan. Ito, mga fair value gap yan. Okay, sa 4 hour. So, dito sa 4 hour, possible na mayroon pang fair value gap na natitira o itong order block na to. So, tignan natin this coming week kung babalikan niya pa to bago siya umakyat. Okay? So, yan yung analysis natin dito guys sa may DXY. So, punta tayo ngayon sa may gold. So, sa gold, ito yung analysis din natin last week. Okay? So, ito guys, so nagkaroon dito ng big displacement. So, dito tayo sa daily time frame. Alright? So, ito, kung titignan natin yung overall bias, bullish yung market. Alright? So, ito, kumbaga, parang confluence lang naman natin yan. Or basihan. Okay? Pero, syempre, titignan natin yung pinaka-current move ng market. So, ito, kung titignan natin siya, ito yung current move niya. Okay, so ito yung supply. So possible na balikan niya yan dito sa may premium zone kasi ito yung pinaka pinaka Fibonacci natin. Right? So kung titingnan mo palalo dito sa may daily time frame, meron pang binigay na fair value gap. Itong kulay green na to guys, oh. Yan. Nilagyan ko lang ng box. Ine-extend ko yan. Kumbaga para makita ko yung area, itong green na to guys, itong box na to, yan yung masasabi nating area or zone. Ibig sabihin, pag yung price bumalik dyan, pwede siya maglaro-laro or magbigay ng confirmation within that zone. Okay? So once na nagbigay siya ng confirmation dyan, pwede tayo mag-take ng entry. It's either ito, nandito na siya ngayon sa unang fair value gap. Adjust natin to. Ayan, ayan. Okay. So, ngayon, nandito na siya sa may unang fair value gap. So, possible na bumaba na siya para i-take out itong previous na to na swing low. Itong liquidity, or dahil na fill out niya na tong fair value gap, posibleng umakyat pa siya dyan, bumaba at aakyat pa siya dito sa pangalawang fair value gap natin dito sa may daily time frame. At dito tayo may mag-aabang ng confirmation para sa sell position. Or, siyempre, kailangan natin ng mas maraming confirmation this week. Baka kasi na mag-momentum na si gold. Tuloy-tuloy na siya at i-break niya naman ulit itong all-time high na to na $5,600. Okay? So, ito yung analysis natin guys dito sa may gold. So, kapag nagbigay siya ng confirmation dito sa pangalawang daily time frame, daily na fair value gap, pwede po tayo mag-take dyan ng sell position. Okay? So, ito yung analysis natin kay gold. So, punta naman tayo dito kay Bitcoin. So, ito guys, kay Bitcoin, kagabi, 1:3 ako dito. Sabado. Actually, first time ko mag-trade ng Sabado dito sa BTC. Hindi talaga ako nagtitrade. Pero dahil nakita ko na maganda yung setup, tinrade ko lang. Okay? So, kumita ako ng around siguro mga 150. Pero kanina, ayun, yung 150 ko nabawasan din ng magkano din? Sa $90. So, trinay ko lang kasi guys, may ginawa kong project ngayon sa sarili ko na project $500. So, susubukan ko na this month or this month of April na gamit lang yung A+ system natin, susubukan palaguin to. Okay, in just 3 days, kumita na po tayo ng around $12,000. Ngayon, kanina, nabawian tayo ng actually, after ko magpa-haircut, parang gusto ko na i-out kasi ang tagal niyang umakyat. Pagkatapos ng haircut ko, ayun, nabawasan yung buhok ko, nabawasan din yung capital ko. Alright, so, which is normal naman talaga yan. Okay? So, ito, analysis natin dito kay Bitcoin. So, papalaguin natin yung capital natin dito gamit yung A+ system natin. So, very strict yun. Kanina nilabag ko lang yung rules ko. So, tingnan mo guys. Pag ikaw may strategy at may rules ka, the moment na labagin mo yon or hindi mo sundin, ikaw yung makakaramdam ng consequences. Okay?
Ako, trinay ko lang naman yung kanina kasi last week, maganda-ganda yung naging profits natin. Okay? So, ito, yung current move ni gold. Ayan, no? Ay, ni gold, ni BTC. Bearish. So, ito, kung mapapansin nyo, zoom in natin. Ayan, itong malaking green sa taas, yan yung daily natin na fair value gap. Pero kung titignan din natin itong area na to, fair value gap, yan, fair value gap, and ito, fair value gap. Okay, so itong fair value gap na to, na-mitigate na to ng itong move na to. Okay, pero ang analysis ko, possible na balikan niya rin ulit to, kasabay ni gold, at dito, para i-mitigate tong fair value gap na to sa daily time frame, at least 50%. So, ma-mitigate niya yung 50%, and then kapag nagbigay siya ng entry confirmations dito sa 1 hour or 4 hour or dito sa mga lower time frame natin na 15 minutes, 30 minutes, pwede tayo mag-take ng sell position dito. It's either dito na lang or baka hindi na siya umakyat pa dyan or possible na umakyat siya dyan katulad ni gold, di ba? Si gold may fair value gap din dyan. At i-take out niya tong liquidity na to, itong mga swing low na to. And then, di ba sabi ko last week, na possible na mas bumaba pa si BTC dito sa around 60, 50, baka babaan niya pa tong 50 na to. Okay? Pero, kapag na-break ni BTC itong swing high na to, tingnan nyo guys itong swing high na to, if ever na ma-break ni Bitcoin yung area na yan, okay, na-break niya yan, possible na that's that time na magmo-momentum na ulit sa pagiging bullish or uptrend ni Bitcoin. Okay, so yan yung analysis natin guys dito sa may BTC. So, quick na lang to kasi ang based naman sa strategy natin, lagi natin tinitignan is yung fair value gap. So, sa daily may fair value gap. So, syempre dito sa lower time frame, hanap ka dyan ng opportunity na posibleng mag-retrace back dito sa may fair value gap. Okay? So, sa daily, sa 4-hour time frame. Okay, so wala masyado. Ayan, pababa yung market. So, baka hindi na nga yan bumalik dito. At ito, pababa na yung market at baka i-take out niya na tong liquidity nito. Okay? So guys, yan yung analysis natin dito kay BTC. So punta naman tayo sa isa sa pinaka-favorite na currency pair natin is si Euro USD. So andito pa pala yung mga drawing natin last week. Ayan. So ito guys, so same kay gold, same kay BTC na posible niya pa rin talagang balikan tong fair value gap na rin to dito sa daily time frame. Delete natin. So, syempre, habang nagre-retrace back yan si Euro USD, nakikreate yan ng liquidity. Okay, so kung titignan natin dito sa area na to, ayan, nagkaroon ng range. Ito, bumalik o bumaba, tapos nag-retrace back dito sa order block. And then, ito, nagkaroon ng distribution, pero hindi niya na-break itong previous na swing low, nag-retrace back ulit, at malay natin dito sa area na to, magkaroon ng buy confirmation para bumalik dito sa daily time frame natin na fair value gap at dyan magkaroon ng sell confirmation at mag-bearish na siya para i-take out tong mga liquidity na to. Okay? So, tignan natin yung oops. Alright, tingnan natin sa 4-hour time frame. So, ito, pwede rin abangan natin ito. Itong displacement na to. Ito, yan. Okay? So, displacement. Kasi ito guys, so hindi niya na-break po. Diba, konting-konti na lang, hindi na-break. Itong swing low na to, hindi na-break ng swing low na to. Alright, high. Pero, kung dito ka magsisimula, ito, swing high, swing low, lower high, diba? So, bakit lower high? Kasi hindi niya na-break to. Pero, kung dito ka naman titingin, sa area lang na to. Okay? So, ito, swing low, swing high, swing low. Bakit swing low? Kasi, hindi niya na-break yung previous na swing low. Yan. Okay? And then,
ito swing high. Bakit swing high? Kasi na-break niya na tong previous na swing high. And then swing low, swing high, and then ito guys, nagkaroon ng retracement dito sa may order block, dito sa may demand zone na to. Pero hindi niya na-break itong previous na swing low. Okay, so nagkaroon dito ng lower low. Yan, swing high. Minsan nakakalito talaga yung swing high, swing low na yan. Alright, so eto, higher low, higher high, higher low, higher high. So pareho lang yan, swing low, swing high na. Okay, pero ito guys, hindi niya na-break. So ibig sabihin, itong area na to, protected to. Okay, so kung this coming week, hindi niya ma-break to, possible na si Euro USD, dito nagkaroon ulit ng displacement, posibleng bumalik siya dito sa may demand zone or dito sa may order block para mag-bounce. Okay, at umakyat dito sa may daily time frame natin na fair value gap para i-mitigate itong daily natin na fair value gap. And then once na bumalik yung market niyan guys, abang-abang tayo dyan ng entry sell confirmation. Pero the moment na hindi siya nagbigay ng confirmation yan, possible na mas lalo pang umakyat si Euro USD. Okay? Yan. So ito kasi displacement to. Ayun no. Ito yung supply. Siyempre 'di ba, ang strategy natin supply and demand. Kapag nagkaroon ng big move or big displacement, antay natin yung bumalik. So hindi pa siya nakakabalik dito kung saan siya nagsimula. Okay? Possible na mag-retrace back yan. So tignan natin, antay tayo ng mga additional confirmations. Huwag natin pipilitin yung market hanggat hindi siya nagbibigay ng confirmation. So yan yung analysis natin guys dito sa may Euro USD. So punta tayo ngayon sa may JBP USD. Alright, so ito yung mga analysis din natin last week. So ito guys, na-take out niya na tong, di ba? Na-take out niya na itong previous na swing low. Tama tayo. So sa ngayon, ito, sabi natin last week, na-break niya na to. Ito, na-break niya na rin. Okay? So itong displacement na to, nag-retrace back. And then itong displacement, naging bearish, na possible na ma-break niya to, ma-break niya to. Pero syempre minsan ang market, ulitin ko, hindi nating control. Kaya minsan bigla na lang pipitik yan, lalo na pag may CPI ngayon, bigla na lang lilipad ng ganyan. Oh. Okay? At mayroon pa ditong order block na baka malaki rin ang potential na balikan niya. Okay? So yan yung analysis natin dito sa may daily time frame. So baba tayo dito sa 4 hour. Sa 4 hour, wala tayong magandang setup. Kasi last week nabigyan na siya ng magandang setup. So ito, pwede niyang i-take niya to this week. Itong swing low na to. So maganda yan pang scalping. Alright. So punta tayo ngayon sa last na currency pair natin. Itong AUD USD. Game. Ayan. So sa daily time frame, dito pa pala yung drawing natin. Buti hindi ko dinidelete. Alright. So, didelete na natin ngayon. So, ito guys. Tama rin yung analysis natin dito kay AUD. Grateful din ako dito sa currency pair na to kasi last week, binigyan niya ako ng magandang profits. Last week. Yan. So, ito yung fair value gap guys. So, ito kapag meron ka na indicator na yun na imbalance detector, madali mo na siya makita. Alright? So ito, minitigate niya na Okay? At tingnan mo guys, minitigate niya to, ito may fair value gap din. So minitigate niya rin yan. Kung titignan mo yun sa 1 hour, baka nagbigay pa yan ng confirmation, which is nagbigay nga, naghatag nga Yan. I think nakakuha tayo ng entry dito. Yan Nagbigay siya ng confirmation. So kung 1:2 lang, nako, ipang-date ka lagi. Ayan. So, possible na babaan niya pa to. Alright. Nakita. So, yan yung analysis natin dito sa may AUD USD. So, possible na bumaba pa siya lalo dito sa pangalawang fair value gap natin para i-mitigate tong fair value gap na to. Okay? Ayan. So, napakagandang confirmation to.
So, it's all about fair value gap siya, guys. Tingnan mo, oh. After niya ma-mitigate tong unang fair value gap natin, ay hindi, ito yung una, itong mahabang green na to, and then, syempre, habang pababa, nag-create siya ng panibagong fair value gap, at nagkaroon ng displacement or retracement para bumalik dito sa fair value gap, and then, ito, napakagandang confirmation, may fair value gap din. Ayan, oh. Diba? Ito sa lower time frame yan. Tingnan natin. Sa mga 15-minute time frame. Grabe. Yayaman pala talaga tayo ng this 2026. O, diba? Kung mga 1:2, 1:5. Mga ganito kasi yan, stop loss yan. 1:1. Yan. Pero ito, pwede niyang i-take out to. Itong swing low na to. So, mga 1:4, 2.4. Right? Nagkakwentuhan lang tayo dito, guys. Hopefully, meron kayong nakukuhang idea kung paano tayo mag-analyze ng market. And then, don't stop, don't quit. Just keep on showing up. Along the way, magulat ka na lang. Isang tingin mo lang. Alam mo, meron ka ng mga set. So, guys, fair value gap din to. Tingnan mo. Yan. So, dito, nagkaroon ng retracement at umakyat. So, hindi man niya na-break to, pero dito sa lower time frame, guys, meron yan 1:2, 1:3, 1:5, diba? Or 1:3 lang, masyado na mataas yung 1:5. And then ito yung diniscuss ko rin last week na nagkaroon ng move, o fair value gap din to. Naku, ang dami nyo palang matutunan dito sa AUD na to. Ito, fair value gap din yan. Nagkaroon ng retracement, okay, ng retracement, displacement, at nagkaroon ng retracement. So, syempre, sa lower time frame, may confirmation yan. Diba? And then, target profit, 1. So, ito yung diniscuss natin sa last 2 Forex Weekly Outlook natin. Dito pa lang yung price nun, diba? Ito sa area na to. Tingnan mo ngayon, guys, oh. Alright? So, guys, yan lang for now. Yan yung analysis natin dito sa may AUD-USD, and I hope na marami kayong natutunan dito sa analysis natin. At kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell na yan para maging updated ka sa upcoming videos natin katulad nito. So, yan lang for now at kita-kits ulit tayo sa next na video. Let's go!